Magandang buhay sa lahat mga kagri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscribers. Pag-usapan po natin ano yung ideal. Ilang bagay na ideal na katangian ng mga pastol, na mabuting pastol. Ideal na katangian. Base po ito sa aking tunay na karanasan, personal. May pekegang karanasan. Grabe sa personal ko po. Una po dapat talaga ay may puso ka sa pagpapastol. Dahil kailangan po ng sakripisyo katulad na rin. Iba-iba ang sitwasyon ng pastol. Merong part-time, merong upahan, merong full-fledged, at nagpapastol-pastulan. Yung pera-pera lang ang habol. So, swerte ng mga tupa kung ang kanilang pastol ay may puso talaga. Yung kaya silang hilutin kapag ka nababalian, kaya silang bantayan kapag ka may aso, asong lobo, ahas, yung mga kalaban, mga lobo sa ibang lugar. Dito sa Pilipinas walang lobo, mga asong gubat yan, mga magnanakaw yan, kaya siyang ipagtanggol. Yun po ang unang shepherd's characteristic, shepherd's heart. Puso ng tunay na totoong pastol, may puso siya. Ikalawa po yung tiyaga talaga. Matyaga ang pastol ay tulad na rin, binabantayan ko yan hanggang sa umuwi dahil nawawala yan. Yun po yung mga basic na katangian ng isang pastol. Marunong siyang maghanap ng pastulan, Boy Scout, dapat green pasture ang kanya binibigay, hindi mga nadaanan na nila na may dumi. Provider din ang pastor ng extra gamot, mga gamot pagka yung babakuna, nagpupurga, at yung nag-provide ng extrang pagkain, feeds kung kailangan, vitamins. Provider po ang isang pastol. Marami din pong sacrifice ang pastol, katulad ng pag-iigib pag walang tubig. Kaya dapat may supply ka ng running water, flowing water, para ang iyong mga tupa hindi asa sa hindi masyadong pagod ang pastol at baka manawa ang pastol. Hindi agad nagbibigay ng madaming pera ang tupa, kaya ang patience, pagtitiis ay sakripisyo ay nandoon. Magkakadugtong yung mga ugali na yan ng isang pastol na dapat siya meron. Hindi pera ang tingin niya, dapat siya ay may extra income din, dahil nga huwag sanang pera ang tingin sa pastol, sa mga tupa ng pastol, dahil nga mahirap pag ang ginagawa mo ay pera-pera lang. Yun po ang katangian ng pastol na dapat meron siya. Partner natin ng mga tupa, dapat ituring na partner. Kaya yung nagmentor sa akin, binanggit ko yung kwentada ng pag-anak. Sabi niya, hindi ganun. Yun na rin yung principle ko ngayon. Hindi pera-pera. Katulad dito, kung hindi po ako vlogger, wala talaga akong kikitain. Dahil konti lang naman ang kita sa tupa. Dahil hindi pa nga siya kilala sa ating bansa. Ang kilala ay kambing. Ang hirap magbenta. Nagbebenta po ako ay Facebook. Puro Facebook. Deliver pa minsan din sa amin lalawigan. Ang hirap. Pag kinawenta mo yung 10,000, nakapagbenta nga ako 15,000 mag-ina. Parang kung tutusin logi ka sa pagod mo. Bumibili ka rin ng ipa. Buti nga, hindi na ako laging nadala ako magpurga. Yung magturok ng iron, hindi rin ako lagi. Pagkakaanak lang. Malaking yun, gastos yun. Kailangan ay hindi maligalig talaga ang pastol. Hindi kanon siya, parang libangan niya. Masaya siya, yan isa sa katangian ng isang pastol na dapat meron. Masaya siya sa sakripisyo yung kanyang ginagawa. Learner dapat ang isang pastol. Pinapag-aralan niya ang ugali ng kanyang tupa. Ito pong aming tupa ngayon ay 4 na, pero kanya-kanya sila ng ugali. Ito si Apo, ito
ay malambing. Yun si Buboy, medyo malambing din yun. Ito nalambing na rin, natutong na maglambing na rin ito si Palit. Si Moni pa hanggang ngayon ay medyo wild. Ang babae kalimitan ay ganun. Ang malambing po ay lalaki. Siguro para maka-score. Hindi ka marunong manlambing, hindi ka makaka-asawa. No? Joke lang po yun. Yun ang mga na-observe po. Marami po ako na-observe. Around 200 videos po itong mga, kung iba yung mga joke, iba yan, pero more on kahit mga comedy yung ating video. May matututunan po kayo kung gusto nyo mag-aral ng patungkol sa tupa. Kaya nga yung iba sinubaybayan na lahat yung video. Sabi nung isang nag-comment nga sa atin, nagpastol ako ng tupa, nag-alaga akong tupa dahil sa'yo. Medyo nakakatuwa naman tayo ay maka-inspire ng young generations pagdating sa farming, animal raising, ano. Yun po. Dapat ang isang pastol din ay innovative, nag-upgrade din siya ng lahi. Inaalam niya kung maliit na yung lahi niya, kanyang nag-i-inbreeding na. Yun po yun. Kailangan niyang palakaibigan dahil makakapalit siya ng barako sa iba na pastol din. Gustong gusto yan ng mga pastol. Kung madamot ka, hindi ka totoong pastol. Ang mga pastol ay mababait yan, di ba? Yung unang sumamba sa Panginoon ay mga pastol. Shout out sa mga pastol dyan. Kaway-kaway. Comment below kung kayo po ay pastol. Kahit anong uri kayo ng pastol, same heart lang po mga pastol. Yan, iwanan na si Palit. Uwi na tayo. Kinakausap, marunong magkaroon ng attachment, may attachment ang mga tupa sa pastol. Dapat marunong mag-win ng attitude ng mga tupa ang pastol. Parang sa tao din, hindi agad dyan magpapasakop sa iyo sa pagpapastol ng kaluluwa. Magkakaroon ng saltikan, minsan napapalo, ganun. Pero ayoko nang makita yon sa akin tupa. Ginawa ko na lang, ang natuklasan ko sa kanila, hinihimas-himas ko yung kanilang mga ulo, na ganyan-ganyan ko siya sa ulo dito. Yan ang gustong gusto niya, ganyan-ganyan. Makakita mo natin. Nagkailangan ito. Para silang artista. Alam nila pag binibideo sila. So, yun, pagka ganun, na-attach sa'yo. Huwag masyadong attach sa barako. Dahil ikaw ay marerape niyan. Medyo sila i-bully pagka yung animalistic instinct, ika nga. Sinasabi ngayong pinagdidibatihan. Yung inhit, yun. Lalo pag babae, medyo huwag masyadong attach sa lalaking tupa. Sa batang tupa, dapat marunong siyang, hindi siya nadidiring humalik. Dahil yung amoy natin, ang ating laway, paghalik-halik sa tupa, yan po ay nagkakamero ng attachment ng isang pastol. Wag lang naman sobrang baho na, yung mga barako minsan baho. Pero hinahalikan ko pa rin po yan. Gusto ko talaga i-attach ako doon sa aking inaalagaan. Yun lang problema. Pag na-over-attach, ang hirap mag-dispose dahil napamahal na sa iyo. Yun lang yung ilang katangian. Baka mapahaba po ako. Dagdagan nyo na lang kung kaway-kaway mga pastol dyan. Mag-comment below po kayo. Ano pa yung katangian ng pastol na yun lang po yung alam kong personal na karasan. Alam ko hinuhubog ako ng Panginoon sa journey na ito. May tinuturo siya. Talaga nag-alaga po ako na rin para mahubog yung personality ko sa pagpapastol. Comparable sa tao, halos ganun din. Mas sigit naman ng tao kasi ang tao may damdamin. Ito, may animalistic instinct. Kahit anong gawin mong bait, meron silang, alam mo na, medyo yun ang reserve ng Diyos eh. Pero itong tupa talaga, kung magpapastol ka, meron siyang special characteristic. Ang sarap pag-aralan na lumalabas. Pag minahal mo sila, talagang iiyak ka. Pagka namatay, pagka kung sino pa yung malambing, minsan ganun, siya pa namamatay, ay nakakapaiyak. Katulad sa naming malambing, si Camelo, namatay siya. Napaiwang sumangat. So, nag-iiwan siya ng malalim na alaala sa sugat sa damdamin sometimes. Yun, huwag naman masyadong ma-emotional ang isang pastol. Sapagkat hindi ka makapagkarne, hindi ka makakapagbenta. Sakto lang dapat ang emosyon sa mga tupa. Dahil tandaan natin, sila kahit ano pang pagbalik-balik na rin ng mundo,
sila ating alaga for livelihood, pet, etc. Nandun ang lahat. Kaya huwag nating isantabi yung livelihood. Kasi sayang naman kung mamamatay lang sila dyan, ayaw nating i-dispose. Ayaw nating karnihin. Eh sayang naman ano. Ganon din dati ugali ko yun. Buti nga namatay na yung ano. Dahil ayaw ko makita nga ibebenta. Dahil tapos isipin ko kakarnihin. So hindi ka dapat ganon. Yun ang mamastarin ko pa. Na dapat tayo ay handa sa ganon. Kasi kaya nga tayo nag-alaga. Para bigyan tayo ng karne. Para bigyan tayo ng kabuhayan. Yun lang po. Maraming salamat. Baka mapahaba. Palambing po. Huwag po sana natin skip ang aming ads. Dahil tayo po magdadagdag na mission sa buhay. Pag hindi nyo pag-skip ng ads, makakatulong po tayo. Marami tayong kababayang maaabot ano po. Na maliit na halaga. Pag pinagsama-sama yun, papiso-piso, mamaya milyon na. Sana maabot natin yon. Dahil gusto nating gawin ang mga maraming bagay. Dahil ang katwiran natin, hindi naman po natin madadal sa kabilang buhay ang mga pera na yan. Hanggang dito lang yan. Iiwan natin lahat yan at mas masarap po ang maramdaman ng pamimigay. So yun lang po. Huwag po sana nang mag-skip ng ads. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Pilipino. Nakakaramdam na ng uwian ito. Kami po iuwi na ng aking mga alaga. So dinanas ko po dyan naggabi. Pagka nasasabik sila, naaawa akong iwanan. Ganun yung sacrifice. Magbabayad ka talaga ng presyo bilang isang pastol. Dito kayo sa green pasture. Maya tayo. Talagang pagka may oras na gusto na umuwi, wala kang makapipigil, uuwi po talaga yan. Paalam mo na po. Bye bye po. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog. I hope na may natutunan po kayo at napagpala sa panonood. If you like this video at mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sakaling may latest po tayong upload. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye sa ating mga subscriber viewers. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye muna po.